Hindi ka rin kaya mabibigla sa matinding revelasyon ng Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page dahil Cuadro Alas may binitawang mabigat na pangako para sa mga Pinoy boxing fans. Kung may sakatuparan, ang monster ng Japan na si Naoya Inoue ay wala na raw kawala. Pati Babarom ay direktang binanata ng Cuadro Alas. Team Vincent Arcero ng Pinas Asong Labio, labis naman na nagpapasalamat sa bansang Japan. Ito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ang angas ng Pinas ay may binitawang mabigat na salita at pangako lalo na sa mga Pinoy boxing fans na talagang abangan ng mga Pinoy kung kailan ang araw ng kaarawan ni Casimero na sinabi ng Cuadro Alas na abangan ng mga Pinoy sina Casimero at Inoue na pagkatapos ng birthday ni Casimero ay tatrabunan niya itong si Inoue at nag-promise pa mismo itong si Casimero dito. Kaya ang tanong, kailan nga bang birthday ni Casimero? Bilang pagulitan ng kaarawan ni Casimero ay yung darating na February 13. Kaya pagkatapos ng birthday ni Casimero ay asahan ng mga marami na may mga matitinding mga pasabog ang ibubunyag ng Team Casimero dito. Pero syempre naman, marami pa rin ang nagdududa kung ang susunod na laban ay itong si Casimero na nga kontra yan kay Inoue. Dahil ang susunod na laban ni Inoue ang iyong darating na buwan ng Mayo o di kaya sa buwan ng Abril. Kaya lang, ang kalaban na target nila ay ang mandatory challenger na si Alan David Ray Picasso Romero at ang laban ay gaganapin sa Amerika. Mahirap kasi nang hulaan kung nga ba ang diskarte ng Team Inoue dahil wala na silang pake na mabaklas ang World Boxing Association world title niya ngayon dahil mas unahin pa ni Inoue itong si Picasso kaysa sa 2 taon na WBA mandatory challenger na si Morjan Akhmadalib. Inamin kasi ngayon ng Team Inoue na sa ngayon ay hindi na patungkol sa mga world title belts dahil para sa kanila ay mas malaga na ngayon kung gaano nga ba kalaki ang kikitain ni Inoue sa kanyang mga laban. Kaya para mas lalong mataas ang presyo ni Inoue ay dapat na hindi risky fights ang ibibigay sa kanya dahil kung matalo si Inoue ay bababa ang kanyang market value. Kaya pipiliin ng Team Inoue ang low risk fighter pero high rewards pa rin para kay Inoue. Kaya dito na papasok ang usapin na talagang suwak na suwak si Casimero dito dahil kung ang Team Inoue lang ating pagbabatayan ay sinabi nila na itong si Casimero ay kulang pa ang kakayahan nito kaysa kay Inoue. Bumilib man ang promoter ni Inoue na si Hideyuki Iwashi sa lakas ng taglay ni Casimero. Pero para kay Inoue, inakala niya na magaling itong si Casimero. Pero pagkatapos ang laban niya kontra kay Yukinori Uguni Eba, nasabi ni Inoue na nagkamali siya dahil hindi naman pala. Kaya kung ang pagbabatayan ng mga Hapon ay ang low risk na boksingero, para sa kanila ay syempre pasado sa kanila itong si Casimero dahil minalit nga nila ang angas ng Pinas. Kung sa perang kikitain naman dito ay ako personally mga kakwento, naniniwala sa Mr. Kwento na papatok ito dahil kilala na si Casimero sa Japan at mainit na usapan pa rin ito sa Japan ang bakbakan nina Casimero at ni Inoue. Kung matuloy ang laban ito mga kakwento, hindi lang ito tagisan ng galing sa pamamagitan ng dalawa dahil ang laban nila ay pwede rin tatawagin na laban ng palakihan ng pusta sa pamamagitan ng mga Noipe kontra sa mga Hapon. Kikita na sa pay-per-view at nako, kikita pa ng malaki sa pustahan. Pero maaring magkamali si Mr. Kwento na tatangkilikin talaga ng Japanese ang labang Casimero kontra kay Inoue. Well anyway mga kakwento, binanata naman ng Cuadro Alas si Babarom at sinabing, Lolo Bob, bakit mo naman tinatapat-tapat mo si Boss Manny kay Turtle? Si Boss Manny, lahat ng mga malalakas kinalaban. Yung tuta mo, lahat ng malalakas sinakbuhan. Pero anyway mga kakwento, mananatiling kwentong berbero pa rin ang Casimero kontra kay Inoue kung walang maimpluwensyang tao ang babakap kay Casimero at maging tulay sa kampo ni Inoue. Kaya hindi natin alam na pagkatapos ng birthday ni Casimero ay doon na may matinding pasabog ang angas ng Pinas patungkol dito. Mga kakwento, labis ang pasasalamat ng Acero ng Pinas dahil ang kanyang paparating na laban ay binalita sa Japan at hindi lang pala sa Pilipinas. Malaki ang pasasalamat nila dahil binigyan pa rin ng halaga at respeto ang Acero ng bansang Japan. Kahit nasa kanilang mandirigma ay ginawang gapang boy itong si Kabayan. Malapit na kasi ang laban ni Kabayan. February 15 na po yan, kaya huwag natin kalimutan na siya ay suportahan kontra yan sa taga Thailand na medyo hawig ang muka kay Boss Pacman. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Sandy Gubres, kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Wency, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.